Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pamilyang Nawawala. Malayong malayo ang itsura ng binatang si Johnson sa nanay na tatay pa niya na may tuturing na si Manang Biday, isang may edad na gay o kasapi ng federasyon na miyembro ng LGBTQ+A. Mula pa noong bata pa lamang si Johnson, tampulan na siya ng tukso ng mga kaklase at kalaro niya dahil sa bakla ang ama/ina nitong si Manang Biday, na ang tunay na pangalan ay Boyet. Sa kabila nito, hindi na lamang yon binibigyan ng pansin ng binata. Hanggang sa kinalakihan na nga niya at nakasanayan na tuksuin siya ng mga ito. Bakla! Tukso sa kanya ng mga tambay na lasinggero sa may kanto. Nakabili na siya noon sa palengke ng mga dapat bilhin pang ulam nila sa hapunan. May bitbit siyang bayong na punong-puno ng laman ng karne at gulay. Gaya ng dati, inaasar na naman siya ng maituturing namang walang ambag sa buhay niya kundi ang mang-insulto. Dahil sa bakla nga ang guardian niya, may tuturing na din siyang bakla dahil ayon nga sa mga taga-Tondo, kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Hindi na lamang niya pinagpapatulan ang mga ito, dahil batay naman sa kanyang Manang Biday, ang pumapatol sa kapwa ay walang ipinagkaiba sa taong madaling nang uudyok ng masama. Baon-baon na yon ng binata buhat pa noong musmus pa lamang siya. Pero iba na ngayon. Hoy, bakla! Tara nga dito! Shot tayo! Halika na! Bilis! Sumisinok-sinok na ang lalaki dulot ng kalasingan. Bilis na bakla! At baka masapakpakitan yan eh! Dagdag pa ng bondat sabay dampot ng pulutang mani at nginuya. Malaki ang bilbil nito sa tiyan at maraming tattoo sa katawan. Ito rin ang kinatatakutan sa lugar ng Tondo. Pasensya na mga bossing. Kailangan ko lang umuwi ngayon eh. Darating na ang inatam ako sa pagmamanicure, pedicure. Lulutuin ko na itong hapunan namin. Magalang na sagot ni Johnson na may hawig sa boses ni Robin Padilla. Oh, ganun ba? Paano ko sabihin ko sa'yo hindi? Hindi pwede. Ano? Pabalag ka, ha? Maangas na panghamon nitong si Boy Bondat sa kanya. Anong gusto mo? Away o gulo, ha? Pasintabi po, bossing. Ayoko po ng away, maski gulo. Gusto ko lang po ng kapayapaan. Kapayapaan pala gusto mo, bakla eh. Hindi tala na, shot puno tayo. Hindi po talaga bossing eh. Hindi po ako uminom. Bawal sa atay. Hinawakan niya pa ang tagiliran. Liver lover to, boy. Ganon ha? Pa-commercial ka pa ha? Ayaw mong pumayag ha? Kinuha ni Boy Bondat ang nguso ng bote ng gin sa may lamesa. Saka nito binasag sa harapan niya. Muntikan na din siyang mabubugan kung hindi lang siya nakailag agad. Ano bakla ha? Babayag ka ba? O hindi? O baka gusto mong pasabugin ko pa lalo yung nguso ng bakla mong nanay-nanayan na yan ha? Ampon! Ampon! Pangaasar pa ni Boy Bondat. Sabay-sabay namang naghagalpakan sa katatawa ang mga tambay sa kanto. Hindi na nakapagtimpi pa si Johnson. Doon na nagpantig ang dalawang tenga ng binata sa pagtawag sa kanya ng ampon. Anong sabi mo? Nang gigigil na pinauloy niya ng tanong si Boy Bondat. Ampon ka lang! Ampon! Baklang ampon! Tawa na naman ulit sila ng tawa. Bawiin mo yung sinabi mo, tol. Hindi ko babawiin dahil totoo namang ampon ka lang ng baklang biday na yan eh. Ampon! Ha?
Dumampot na si Johnson ng bote ng Red Horse, saka malakas niyang ibinasag yun sa lamesa. Gitlang-gitla ang mga tambay ng damputin niya ang basag na bote at itinutok yun sa leeg ni Boy Bondat. Bawiin mo yung sinabi mo o gusto mong butasin ko yung leg mo. Sige! Marahas na napalunok si Boy Bondat. Kasi... Idinako ni Johnson ng basag na bote ng alak sa tagiliran ng matabang tambay. Anong gusto mo? Butasin ko ang leg mo o ang gripuhan kita sa malaki mong tiyan? Ha? Mahina pero matapang niyang tanong kay Boy Bondat. Kasi... Sagot! Sige na. Hindi ka lampol. Hindi ka lampol. Bakla ka lang ng ina mo. Hindi ka lampol. Ano sabi mo? Pinandilatan niya ito ng mga mata. Bakit? Sabi mo bakla ako? Kasi... Bawiin mo! Una. Hindi ka lang bakla. Ako ang bakla. Patawarin mo na ako. Hinging dispensa nito sa kanya. Marahas na binitiwan niya si Boy Bondat. Tintukan niya naman ng basag na bote ang mga kainuman nito. Isa pang kantiin niyo ako at bastusin ang ama't ina ko. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi na kayo makakalabas dito sa tundo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Sabay-sabay na napataas ang dalawang balikat ng mga tambay sa kanto. Hindi nila akalain na ganun pala kaotoridad ang boses ng binata. Napatango at napaoo naman ng mga tambay. Ang kinatatakutan naman doong si Boy Bondat ay umamo na parang tupa. Inisa-isa pa niyang tingnan ng masama ang mga nakataples na tambay bago umalis. Subalit, bago pa man siya makalayo, nakarinig pa siya ng pangiinsulto kay Boy Bondat. Sus! Ampung ka naman talaga eh! Ang layo-layo ng itsura sa bakla mo. Hindi na naituloy ni Boy Bondat ang sasabihin nang batuhin niya ito ng malaking tipak ng bato at sumapol sa ulo ng matabang tambay. Napamaang ang mga taong nandoon nang biglang bumagsak sa lupa si Boy Bondat at tuluyang nawalan ng malay. Dire-diretso naman sa paglalakad si Johnson at hindi pinapansin ang mga nagbubulungang marites sa paligid. Tinugpa niya kaagad ang maputik na daan at walang ano-ano'y pumasok sa loob ng bahay. Noon lang siya naggalit ng husto sa tanambuhay niya dahil sa pagtawag sa kanya ng ampon ni Boy Bondat. Noong bata pa siya, tanggapan niya na tawagin na bakla si Manang Biday maski siya. Pero hindi niya tanggap na tawagin siya ng iba na ampon dahil mahal na mahal niya si Manang Biday. Napailing ng makailang ulit si Johnson. Bago siya dumiretso sa pagluluto ng nilagang baka, inalala niya si Manang Biday na nagugutom pag-uwi nito, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Habang niluluto at pinapakulo ang baka sa isang kaserola, tumingin ang binata sa harap ng salamin at dumako ang paningin niya sa picture frame na nasa ibabaw ng tukador. Tapos ay tinitigan maigi ang mukha nilang pareho ni Manang Biday. Matangos naman ang ilong ko. Si Inatama naman, may pagkapango. Magkaiba din ang kulay ng mga mata naming dalawa. Hazelnut sa akin, black naman ang sa kanya. Maputi din ako, mistisyo siya. May pagkakayumanggi ang balat. Ano ba talaga? Anak niyo ba ako o hindi? Kinwestiyon niya tuloy ang kanyang sarili. Ilang saglit pa, dumating na si Manang Biday. Pagod na pagod ito sa pagtatrabaho. Hapong-hapo ito na umupo sa malambot na sofa. Oh, Naitay, Manang po. Ay, kawaan ka naman ng Diyos, Johnson. Nakapagluto ka na ba? Tanong ni Manang Biday sa kanya. Niluluto pa lang po, Naitay. Oh, sige. Salamat Gutom na ako eh. Sarado na kasing karinderya ni Missing sa kanto. Bibili sana ako ng mauulam ko. Kumakalam na yung tiyan ko sa
Naitay, Putol ng binata sa susunod na sasabihin ni Manang Biday. oh, bakit naknak? May tanong lang po ako. Matagal ko na po kasing gustong itanong sa inyo ito eh. At sana po, ipagtapat niyo po sa akin ang totoo. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa binabain niyang guardian. Sige. Ano yun, anak? Kinakabahang tanong nito. Kasi po, pasensya na po kayo. Nakipag-away po ako kay Boy Bondat dyan. Doon po sa pinagtatambayan nila. Uy, anong nangyari? Kasi nangasar na naman po sila, Naitay eh. Hay, bakit mo naman kasi pinatulan? Hindi ba sabi ko naman sa'yo, paulit-ulit, nung bata ka pa, na, Naitay, totoo po bang anak niyo ko? Lakas loob na niyang tanong kay Manang Biday. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Ano ka ba, anak? Ano ka ba? Anak kita, Johnson. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo niya na hindi kita anak? Basta, Naitay, sagutin mo lang ako ng totoo. Yung totoo, Naitay. Yung totoo po, Nagugulumihan ang sabi niya kay Manang Biday. Napagtaasan na niya ito ng boses ng hindi sinasadya. Ikaw ang totoo ko, Johnson. Anak kita. Hindi ka ba naniniwala sa kung anak mo nga po ko, Naitay, bakit po ganun? Nasaan po yung totoo ko, nanay? Nasaan po siya? Ako? Hindi ba sabat sa'yo na nanay mo ko? Hindi po sa ganun. Yung akin lang po, sabihin niyo sa akin ang totoo. Grabe ka, anak, ha? Ganito ba ang bubungad mo sa beauty ko, kalerky? Ipahinga mo na nga yung isip mo, no? At siguro pagod ka lang sa... Naitay, wag mo na pong ilihim sa akin na hindi niyo ako kadugo. Nung bata pa po ako, malaki na po ang diferensya nating dalawa. Sa kulay, sa mata, sa ilong, sa bibig. Lahat po, Naitay. Lahat. Baka yung pagiging bakla ko ikukumpara mo sa ating dalawa. Galit na sagot ni Manang Biday kay Johnson. Hindi sa ganoon, Naitay. Ang akin lang po, Naitay, ipagtapat niyo po sa akin. Ipagtapat niyo na po sa akin ang buong katuluhanan. Ang tunay kong pagkatao. Kasi ako lang po ang nahihirapan eh. Naitay, ako lang po. Tuluyan ng napahagulgol ng iyak ang binata. Hindi na niya nakayanan ng emosyon na nararamdaman. Sa tingin mo, anak, ako rin ay hindi nahihirapan na sagutin ng mga ganyang tanong mo? Ako pa ba na itinuturing mong nanay at tatay nung maliit ka pa lamang? Ang kukwestiyonin mo ng ganyan, anak? Ako pa ba? Nagsimula na ding tubuan ng makapigil hiningang emosyon ng matandang binabae. Anak, Johnson, mahalaga pa ba na malaman mo ang totoo kung nandito naman ako? Mahalaga pa ba ang sasabihin ng ibang tao para lamang questionin mo ang sarili mo kung sino ka ba talaga? Paano na lang ako, anak? Ang nararamdaman ko? Hindi ba tinuruan kita noong maliit ka pa lamang na huwag mo silang pakikinggan? Sa akin ka lang makinig, anak. Kasi alam ko kung ano ang makabubuti sa'yo. Deadmine mo lang sila. Kasi kung patuloy mo silang pakikinggan, ako lang ang mas nasasaktan, anak. Ako lang. Naitay naman eh. Anak, kahit ano man ang sabihin nila, sa akin ka lang makinig, ha. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Anak kita. Yan ang palagi mong itatak sa isip mo. Anak ka ni Manang Biday. Maliwanag. Napilitang tumango si Johnson. Opo, Naitay. Pasensya na po. Sorry po. Niyakap niya ang kanyang naitay ng mahigpit. Pinatahan naman siya ni Manang Biday sa pamamagitan ng paghagod sa likuran. Ayos lang yun. Basta, sa akin ka lang nanggaling. Lagi mo yang tatandaan, ha? Oh, yung niluluto mo, baka, ala. Ay, oo nga pala. Sandali lang po.
Tumalima naman kaagad si Johnson upang patayin ang sindi ng kalan. Bigla naman siyang kinabahan ng sobra nang gawin niyang mapatay ang apoy. Uy, bakit ganun? Parang napanaginipan ko na to ah. Napailing si Johnson at binaliwala ang kanyang naisip. Para kasing deja vu. Parang nangyari na yon dati sa kanya. Pero di lang niya matandaan kung saan. Pinagsandok na lamang niya ng kanin si Manang Biday at pinagsalok sa mangkok ng sabaw ng baka. Hiwalay ang bias ng baka na sinamahan pa ng gulay. Pagkatapos nilang magapunan, dumiretso na ang dalawa sa kanya-kanyang silid upang magpahinga. Hindi siya makatulog ng sandaling yon. Nakatitig lamang ang binata sa blangkong kisame. Iniisip pa din niya ang sinabi sa kanya ni Boy Bondat na ampun siya. At noong pinatay ng binata ang sindi ng kalan, nasapon niya ang kanyang balikat na may peklat sa braso. Sabi ng kanyang naitay na si Manang Biday, yun daw ang may tuturing nitong balat. Katunayan na anak siya nito. Inilislis niya ang manggas at tinitigan ng peklat na balat niya sa may braso. Hinaplos-haplos niya yon at malalim siyang napaisip. Sino kaya ang nanay ko? May karelasyon kaya si Tatay Boyet bago siya naging si Manang Biday? Ay nako, kulang ang pagkatao ko kapag di ko alam kung totoo ba yung mga sinabi sa akin ni Naitay. Sana mawala na itong pagdududa ko sa sarili ko. Humiga siyang muli sa malambot na kutsyon. Sinubukan niyang ipayapa ang sarili at lamunin ng kaantukan bago siya makatulog ng mahimbing. Subalit sa kalagitnaan ng pagkakatulog, may nagpapakita na naman sa kanya doong samot-saring aparisyon. Sobrang labo nga lang. May sumisigaw, may humihingi ng saklolo. Yung iba, tinatawag siyang anak at pilit siyang kinukuha ng mga ito. Gusto niyang abutin ng kamay ang babaeng yon. Maski yung lalaking umiiyak sa kanya na para makuha siya. Pero palayo naman siya ng palayo habang inaabot niya ang kamay ng lalaki at babaeng yon. Hingal na napabalikwas ng bangon si Johnson. Tagaktak ang pawis ng binata na animoy naligo sa sariling pawis dahil sa tindi ng init na pumalibot sa kanya doon sa panaginip. Hindi niya inaasahan. May magpapakita sa kanyang lalaki at babae na paulit-ulit siyang tinatawag na anak sa panaginip na yon. At pilit siyang kinukuha ng mga ito, pero hindi siya nakukuha sa hindi niya malamang kadahilanan. Bago sila naglaho na parang bula. Sino yung mga yun? Bakit nila ako tinatawag na anak? Tanong niya sa sarili. Sinubukan niyang kalimutan ang napanaginipan niya. Natulog ulit siya pero okupado pa din ng kanyang panaginip ang lalaki't babae na yon na tinatawag siyang anak. Pangatlong beses na niyang nakatulog. Malalim ang panghuli. Kaya tinanghaling tapat na siya ng paggising. 10:30 na ng umaga. Masakit ang ulo niyang bumangon. Wala na ang kanyang naitay na si Manang Biday. Siguro nagpunta na sa sideline nito sa pagiging parlorista at pagmamanicure-pedicure na pagsiserbisyo sa lugar nila doon sa Tondo. Nagbuklat siya ng mga nakatakip na pagkain sa pagkainan. Nag-iwan lang ng notes doon si Manang Biday na umalis na ito kasi may racket pa daw itong kailangang gawin ngayong araw. Hahapit daw ito ngayong araw para may pambayad sa mga utang at sa mga bayarin sa tubig at kuryente noong nakarambuan pa nakatenga. Samantalang siya, sinubukan niyang magbasta na para pumasok sa NC2 sa TESDA na may specialization ng electrical engineering. Kasabay niya noon ang kapitbahay at may tuturing na din niyang matalik na kaibigan niyang babaeng si Diamonica. 1 taon pa lang silang magkapitbahay ni Diamonica pero magaan na ang loob niya sa babae. Magka-close na agad sila kahit na naaasiwa siya dito. Kahit may pagka-boyish ang pananalita, forma at pananamit. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Para ka nakatira ng shabu ah. Nakatulog ka ba na maayos?
Bungad ni Diamonica na pinipilit palaliman ng boses. Gusto daw talaga nitong maging lalaki, pero nauna na itong umamin sa kanya na may crush daw ito sa kanya noon. Hindi naman daw siya boyish, bisexual lang daw. Wala. Napuyat ako, Monica. Walang kalutoy-latoy niyang sagot sa kanyang kaibigan. Kinutusan naman siya nito. Alay ko naman. Hinaplos niya ang nasaktang batok. Para bang mas nagising siya sa pambabatok sa kanya ng kaibigang babae. Subukan mo pa akong tawagin ng ganyang pangalan ha. Dadapo itong kamao ko sa pagmumukha mo. Banta ng dalaga, nagfi-feeling binata. Eto naman, nagbibiro lang ako, Diamonica, Dino. Kasi naman lutang ako ngayon dahil sa panaginip ko. Ano ba kasi yung panaginip mo? Bakit puyat ka na naman ng puyat? Siguro, ako yung napapanaginipan mo, no? Iniisip mo siguro ako noon bago ka matulog. Pangasar ni Diamonica sa kanya. Ikaw Loko ka, Dino. Binabaliktad mo naman ako Baka akala mo, hindi ko natatandaan yung pag-amin mo sa akin noon na crush mo ako Hoy, past is past na yon. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Babae na ulit ang gusto ko, no? O siya, sige na. Ispill mo na yan na panaginipan mo. Inayos naman ni Diamonica ang suot na sombrero. Ganito kasi yun. Ay, may jeep. Pabiyahing tayuman. Para po, Manong, para! Hindi na muna itinuloy ni Johnson ang pagkukwento at hinintay na tumigil ang pinarang jeep. Kumaway na ang binata. Ganon din si Diamonica. Sabay silang sumakay ng sasakyan na yon. Nang makasakay na ang dalawa sa bungad ng jeep, itinuloy na ng binata ang pagkukwento. Ganito kasi yun, Dino. May lalaki at babae. Tinatawag ako ng paulit-ulit na anak Baka si Manang Biday yun. Kalahating babae at kalahating lalaki si Manang Biday, di ba? O tapos? Tangex, sira. Hindi. Malabo kasi sila Sobrang labo. Ha? Ikaw ang malabo dyan Hindi. Bali, blurred. Blurred yung itsura nila. Tapos, alam mo ba? Na ano? Sumasakit kasi yung balat ko dito sa kaliwa kong braso Ang hapdi. O, ano naman connect nun sa lalaki at babae sa panaginip mo? Basta, intindi mo na lang. Ewan ko sa'yo, ang labo mo. Huwag ka na nga magkwento. Hindi, joke lang. Ito na nga yung intense part kagabi. Kasi nagtalo kami ni Naitay kagabi. Oh, bakit? Ay, oo nga pala. Nabalitaan ko yung pagbanat mo kay Boy Bondat ha. Good job ka doon. Ang tapang mo Yun na nga, isa pa yun, Dino. Kaya kami nag-away ni Naitay. Iba sa gulero ka naman kasi. Huwag mo na kasing pansinin o patulan. Sus, nagsalita ang hindi basta golero. Tanda ko pa na inupakan mo yung taga dulong iskiniti. Yung nanggigilit ng leeg. Pang-iirap niya sa tomboy na kaibigan. Hala, ang tagal na nun Hoy, ano na yung kinukwento mo? Ganito nga kasi yun. Nagtalo kami ni Naitay. Kasi tinanong ko lang siya kanya kung tunay ba niya akong anak o hindi. O tapos, bakit mo naman kasi tinanong yan, Aber? Wala. Nagdududa na din kasi ako kung totoo ko bang Naitay si Tatay Boyet Naku, sasama lang talaga ang loob niyon sa'yo. Dahil siya nagpalaki sa'yo Tapos, tatanungin mo pa kung magulang mo siya? Paktay ka talaga. Ano naman masama doon, di ba? Gusto ko lang naman malaman ng totoo. Bakit? Kahit na magulang mo siya o hindi, dapat makontento ka na lang kay Manang Biday. Alam mo, saksi ako sa pagsasakripisyo niyan si Manang Biday sa'yo noong kalilipat pa lang namin dito sa Tondo. Kaya sana, intindi mo na lang sana kung hindi niya sasagutin ko yung kuro-kuro mo sa sarili mo. Malaki na ako, Dino. Dapat, sinabi na niya sa akin ang totoo. Kung gano'n naman pala magpa-DNA kayong dalawa. Hindi papayag si Naitay. Kung gano'n, wala tayong magagawa.
Mabigat na napabuntong hininga si Johnson. Napailing na lamang siya at tumingin sa labas ng jeep. Teka, saan na ba tayo? Malapit na tayo sa Tayuman. Hoy, yung bayad mo nga pala, akin na. O di ba, sabi mo sagot mo ang bayad sa ating dalawa? Sus, etong kamao ko, gusto mo? Ibinida ni Diamonica ang kamao nito sa kanya. Eto naman, nagbibido lang eh. O sige na, eto na ang bag ko sa pamasahin natin. Good, dinadaan mo ako sa kwento eh. Dumukot na ang binata ng tig-5 pisong barya sa bulsa. Ibinigay niya yon sa kaibigang Boyish. Oh, eto na. Kasabay noon, tumunog naman ang cellphone niya. Tila may tumatawag. Nahulog ang iilang barya ni Johnson sa gulat. Oh, ako nang bahala dito. Pulutin ko na. Sige, sagutin mo na yan. Voluntaryong ani ni Diamonica. Sinagot na ng binata ang tawag. Hello? Pasimula niyang tanong sa may kabilang linya. Hindi na niya tiningnan ng nakarehistrong pangalan kung sino ang tumawag. Kayo po ba si Sir John? Yes, ako nga si John. Johnson po. Bakit? Kinakabahang tanong niya sa kabilang linya. Isa po akong nurse sa ospital na ito. Nandito po ngayon si Boyet Cruz. Si Boyet Cruz? Naitay ko yan ah. Opo, critical po ang lagay niya ngayon. Diyos ko, bakit po? Hysterical niyang tanong. Napatingin tuloy ang lahat ng pasahero sa kanya. Ang kaibigan naman niyang si Diamonica, takang-taka kung sino ang kausap niya noon. Pumunta na lang po kayo dito. Sinabi ng nurse ang ospital kung saan isinugod ang naitay niya. Sige po. Manong, para po, para. Hudyat yon upang magminorang jeepney driver na sinasakyan nila. Oh, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Diamonica. Si Naitay, nasa ospital. Deklara niya sa kaibigan. Ano? Gulat na gulat naman ng tomboy. Basta, ikaw nang bahala sa instructor natin ha. Sabi mo, hindi ako makakapasok ngayon. O sige, ingat ka. Nauna nang bumaba ang binata at kaagad namang nagpara ng tricycle. Tapos ay dumiretso na sa nasabing ospital. Nasa ICU si Manang Biday. Ang sabi-sabi, nadamay ang kanyang naitay sa isang riot sa iskinita sa may tundo. Pinagdiskitahan ang kanyang naitay ni Boy Bondat na sinaksak sa tagiliran. May saksak din ito sa may binti. Hinala ng binata para bang gumanti si Boy Bondat sa kanya noong panahong pinipilit siyang makipag-inom at tinawag siya ng makailang ulit na ampon. Kaya niya kinanti ang matabang tambay. Sumalubong sa kanya ang nurse na tumawag. Kayo po ba si... Oo, ako nga. Putol niya sa susunod na sasabihin nito. Nasaan ang naitay ko? Nasaan na po si Boyet? Huminahon po kayo, sir. Ngayon po, ayos na po ang kalagayan niya. Nagpapahinga na po siya sa ward ngayon. Napaantanda naman si Johnson. Salamat sa Panginoon. Heto po pala ang bill na kailangan yung bayar. Itago mo muna yan. Ang importante po ngayon, ang kaligtasan ng naitay ko. Mangiyak-ngiyak niyang sabi sa nurse. Okay po, sir. Hanggat nandito po yung guardian nyo, may lilista po lahat ng bayaran nyo dito sa araw. Alam ko po yun. Kaya pwede po ba, pakidala niyo po ako kay naitay? Tuluyan ng tumulo ang luha ni Johnson. Tumango naman ang nurse. Sinundan niya ang nurse hanggang sa makarating silang dalawa sa ward ni Manang Biday. Pumasok na ang binata sa loob ng patient's room. Kitang-kita niya ang hirap na mukha ng kanyang naitay. Naririnig niya ang lagutukan ng monitor na kumukonekta sa paghinga ng kanyang mahal sa buhay. Hinintay niyang magising si Manang Biday. At nang magmulat ito ng mga mata, buong galak niyang niyakap ito. Naitay! Napahagulgol na siya sa labis na pananabik sa kanyang magulang. Anak. Nangihina nitong sabi. Naitay, huwag po muna kayong magsalita. Magpahinga po kayo.
Nakakasama po yan sa inyo. Nak. Ulit nitong tawag sa kanya. Para bang naghihingalo na ito kaya napaekis ang 2 kilay ng binata. Nay, tay, sabi ko po, Nak, may kailangan kang malaman. Napaawang ang bibig ni Johnson. Ano po yun, nay, tay? Bigla na namang kinabahan ng binata. Para bang ayaw na niyang ituloy ang susunod na sasabihin ni Manang Biday. Patawarin mo ako. Nag-umpisa ng mag-umapaw ang emosyon ng binabaing matanda. Nay, tay, bakit naman po kayo humingi ng tawad sa akin? Dapat nga akong humingi ng tawad sa inyo eh. Kung hindi ko lang sana pinatulan yung boy bondat na yun, hindi po sana kayo nadamay. Nak. Who's there po? Nak, hanapin mo si Ricardo Buenavista. Po, bakit po, nay, tay? Tanong muli ng binata. Siya lang ang makakasagot kung sino ka talaga. Ilang sandali pa, tumirik ang mga mata ni Manang Biday. Nang isay ito, dumako ang tingin niya sa monitor na dumudugtong sa buhay ni Manang Biday. Tuwid na yon. Hudyat na tumigil na sa pagtibok ang puso ng kanyang naitay. Nay, tay, Diyos ko po! Nurse! Tulong! Tulungan niyo po ang naitay ko! Tulong! Kaagad namang rumisponde ang mga nurse upang agapan si Manang Biday. Iyak ng iyak si Johnson habang tinutunghayan niya ang taong nagpalaki sa kanya. Nagmahal at nag-aruga sa loob ng 27 taon na inilagi niya sa mundong ito. Ilang CPR o revive na ang ginawa ng naka-assign na doktor kay Manang Biday. Abot-abot naman ang pagdarasal ni Johnson na sana'y mailigtas si Manang Biday. Subalit, parang tumigil naman ang oras ng binata nang makita niya ang doktor at tiningnan ng relong pambisig nito. Time of death, exactly 3 in the morning. Tila pinagsakluban ng langit at lupa noon si Johnson. Dahan-dahan siyang napaluhod sa panlulumo. Wala na si Manang Biday. At yun ang pinakamasakit na yugto sa buhay niya na hinding-hindi niya malilimutan. At habang buhay niyang maituturing na bangungot sa buhay niya. 6 na taon na ang lumipas nang mamatay ang naitay ni Johnson. Subalit, hindi pa din niya matanggap hanggang ngayon ang pagkamatay nito. Nabigyan naman ng hustisya ang namatay niyang magulang at nakulong si Boy Bondat. Pero hanggang ngayon, nakakulong pa din siya sa pagluluksa ng kanyang itinuturing na naitay. Nakaramdam si Johnson ng pagtapik sa kanyang likuran. Napalingon naman ang binata nang bumungad sa kanya si Diamonica. Oh, mugtong-mugto na naman ang mga mata mo. Kailan ka ba titigil sa kakaiyak, ha? Malungkot na tura ng kanyang kaibigang lesbian. Ang sakit-sakit pa din, Dino. Lalo't nalaman ko na hindi ko pala tunay na magulang si Naitay. Napahagulgol na naman ng binata. Maraming beses na itong umiiyak. Hindi pa din siya tumutuloy sa bahay dahil hanggang ngayon hindi pa din siya makamove on sa mga nangyari sa kanya. Hinagod siya ni Diamonica sa likuran. Ano bang sabi ni Manang Biday? Hindi ba nakwento mo sa akin? Hanapin mo yung nagngangalang Ricardo Buenavista? Baka yun ang sagot para malaman mo kung nasaan ang pamilya mo. O baka si Ricardo Buenavista pala ang tunay mong ama. Pahayag nito. Hindi ko alam, Dino. Hindi ko alam. Pero gustong-gusto ko nang malaman kung sino ba talaga yung tunay kong pamilya eh. Gusto kong mahanap yung pamilya ko. Kung nasaan naman sila.
Hayaan mo, tutulungan kita dyan. Sa ngayon, ayusin mo muna yung sarili mo. Magsa-search tayo kung sino si Ricardo Buenavista. Nakangiting tura nito at niyakap siya. Nahinto naman sa pag-iyak ang binata. Bigla namang gumaan ang damdamin niya ng mga sandaling yon. Ginantihan din niya ng yakap ang babae na gustong maging lalaki o magkaroon ng lawit kagaya niya. Maraming salamat talaga, Dino ah. Salamat. Huwag ka na nga mag-umiyak dyan. Para kang bakla no? Ayos lang maging bakla. Tomboy ka naman eh. Bagay tayo. Kumalas sa pagkakayakap si Diamonica sa kanya. Hetong kamao ko, bagay sa'yo. Ibinida na naman ito ang kamao sa kanya. Sige, gusto mo? Sus, gusto ko. Dati pa nga, gusto mo na ako eh. Aray! Napahaplos ng batok si Johnson. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi ayaw mong tumigil. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Diamonica. Ginawa ni Johnson na hanapin ang nagngangalang Ricardo Buenavista para lamang malaman kung nasaan ang tunay na pamilya niya. Nagsaliksik sila sa internet. Sa una, maraming lumalabas na mutual friends niya. Inisa-isa niyang i-chat ang lahat ng Ricardo Buenavista na na-search niya sa internet. Pero ni isa sa mga ito, walang pumapansin sa kanya. Nagtanong-tanong din siya sa mga kakilalang parloristan at kaibigan ng kanyang yumaong naitay na si Manang Biday. May nakapagsabi na pamilyar si Ricardo Buenavista pero di nila maalala kung saan nila narinig yon. Hanggang sa may isang binabaing nagyoyosi ang nakakilala dito. Ay, parang yan yung matanda na dating leader daw ng sindikato pero ngayon nagbagong buhay na. Pahayag ng bakla. Tanda ko pa noon sa mader mo. Bala ka pa daw ibenta nung isang gayatas na kano. Mabuti sinalba ka ng mudra mo sa kanila. Ibig pong sabihin, Oo, iho. Galing ka yata sa bahay ampunan. Pero di ko alam kung saan eh. Pero kung gusto mo, tanungin mo muna yung si Ricardo Buenavista. Kung saan bahay ampunan ka nagmula. I think nasa Muntinlupa na yun ngayon. Dagdag pa ng baklang nagbibisyo. Hindi na niya inurirat pa ang baklang yon kasi mukhang nakahit-hit din yata ng ipinagbabawal na gamot. Baka magbago pa yung mood nito kapag tinanong pa niya ito ng ibang katanungan. Nagpasama si Johnson sa kaibigan niyang boyis na si Diamonica sa lungsod ng Muntinlupa. Pinagtanong-tanong nilang dalawa kung nasan doon ang nagngangalang Ricardo Buenavista. Nagpa-search pa sila sa NBI upang makumpirmang may Ricardo Buenavista ba na nakatira sa lungsod na yon. Hanggang sa may nakapagturo kung nasaan si Ricardo Buenavista. Sure po ba kayo dito, sir ma'am, kay Ricardo Buenavista? Tanong ng matabang pulis sa kanila. Nagkatinginan naman ng dalawa. bakit po sir? May problema po ba? Nakakunot ang noong tanong ni Johnson sa alagad ng batas. Dati itong kriminal eh. Leader ito ng sindikato noon. Drug lord. Pero ngayon alam ko, naka-wheelchair na siya dahil sa stroke. Pahayag ng pulis. Bakit nyo nga pala siya hinahanap? Si Diamonica na ang sumagot. Kasi po, Chief, hinahanap po ng kaibigan ko ito ang pamilya niya. Ah, ganun po ba? Bakit hindi nyo hingan ng tulong yung nakakataas sa amin? Pwede yun. Kaso po Chief, sobrang tagal na po ng responde ng iba eh. Kaya sariling sikap na lang po kami sa paghahanap ng mga magulang ko. Sagot ni Johnson. Ay, kung ganun, mag-iingat na lang kayo. Paalala ng otoridad. Sige po. Oh, ito nga pala ang address ni Ricardo Buenavista. Inabot nito ang isang pad paper na may printed text na kumpletong address kung saan matatagpuan ang nagngangalang Ricardo Buenavista. Nagpasalamat naman ang dalawa.
Saka tumuloy na ang binata at dalagang nag-aastang binata sa pakay nila. Pagkarating nilang dalawa sa isang bahay kubo na dulo pa ng bukid, sinalubong na sila ng may edad na babae. Bulag ang kaliwang mata nito. May bukol sa likuran, kuba, at uugot-ugod na. Ano sa inyo, mga bata? Tanong nito sa kanila. Hinahanap lang po namin yung nagngangalang Ricardo Buenavista. Nandito po ba siya? Balik na tanong ng binata. Nandito nga siya. Anong kailangan niyo sa anak ko? Lola, may gusto lang po kaming malaman sa kanya. Kung tungkol na naman ito sa pagiging drug lord niya noon, nagbago na siya. Saka, hindi niyo na siya makakausap. Napayak na ang matanda. Nagbayaran na niya ang lahat ng ginawa niya noon. Bakit po, Lola? Tanong ni Johnson. Hindi na siya makapagsalita dahil sa stroke. Ganun po ba? Oo. Pinapasok na lang silang dalawa sa loob ng bahay kubo ng matanda. Nakita agad ng dalawa ang isang lalaking nakaupo sa may tomba-tomba. Nakangiwi, pinipilit makagalaw. Ricardo, may gustong kumausap sa'yo. Anang matanda. Natatandaan mo pa ang mukha ng mga ito? Ay, hindi po ako kasali. Singit agad ni Diamonica. Heto lang pong kasama ko. Hello po, Kuya Ricardo. Bagyang dumako ang tingin ng lalaking nagngangalang Ricardo sa kanya. Kung nakikilala niyo po ako, sana po, masabi niyo po sa akin kung nasaan ang nanay at tatay ko at kung meron man po akong mga kapatid. Kasi po, pagod na po ako eh. Ilang beses ko na po kayong hinahanap para lang po mabuo yung puzzle sa pagkatao ko. Mahanap yung piraso sa kakarampot kong pagkatao. Kaya sana, kahit masabi niyo man lang kung nasaan po sila, nakikiusap po ako sa inyo. Hindi na napigilan ng binata ang mapahagulgol. Panayhagod naman sa likuran ng kaibigan niya si Diamonica. Tama na yan, Brad. Baka kung mapano ka na niyan eh. Nakikiusap po ako sa inyo, Kuya Ricardo. Magsalita po kayo. Mga bata, wala nang pag-asa. Ako na ang humingi ng dispensa sa inyo. Kung hindi na siya makapagsalita, bilang ina, nasasaktan ako sa kalagayan mo ngayon, iho. Pero hindi na talaga makapagsalita si Ricardo. Tinaningan na din kasi siya ng doktor. Kaya tatanggapin ko na lang na mawala na siya sa akin. Hagulgol na din ng matandang babae. Lola, nakikiusap po ko sa inyo. Baka po may alam kayo. Kahit man lang mawala ako dito sa mundo, basta po makita ko lang po yung tunay kong pamilya. Lumuhod na ang binata sa matanda. Nakikiusap po ako, Lola. Baka po may alam kayo. Parang awa nyo na po. Lola, please po, maawa po kayo. Napabuntong hininga na lamang ang matandang babae. Pasensya na talaga, iyo. Pero, May alam ako. Narinig nilang biglang nagsalita sa likuran nila si Ricardo. Kuya Ricardo! Dali-daling tumalima ang binata. Kuya Ricardo, ano pong nalalaman ninyo? Sa Cagayan. Cagayan po! Ano po? Nandun po ba yung pamilya ko? Naandun po ba? Kuya Ricardo, sumagot kayo!
Pilit na niyang kinukumbinsi si Ricardo pero tabingi pa din ang mga labi nito. Kuya Ricardo, please, sumagot po kayo. Inalug-alug pa niya ang lalaki. Iho, maghunos tidi ka. Baka kung anong mangyari sa anak ko. Pigil ng matandang babae pero ayaw pa din magpaawat ng binata sa kakayugyog kay Ricardo. Paring Johnson, Pigil na din ni Monica. Kuya Ricardo, please, sumagot ka. Sumagot ka. Nandun ang pamilya mo. Nasa Cagayan. Hanggang sa bigla na lang itong tumigil sa kakasalita at napatirik na lamang ang mga mata. Ricardo, anak ko. Napahisterikal ang matandang babae nang makita niya si Ricardo na dilat ang mga mata at hindi na gumagalaw maski ang mga labi nito. Ricardo, anak ko. Naisugod pa si Ricardo Buenavista sa may ospital, subalit idiniklara itong dead on arrival. Hindi naman masisisi ng lola si Johnson dahil walang gusto ng lahat ng nangyaring yon. Inaasahan na din kasi ng matandang yon ang pagkamatay ni Ricardo dahil sa kondisyon nitong may stroke. At may iba't iba pang komplikasyon na din sa katawan. Nagpasya na lamang ang dalawang umuwi sa Tondo. Subalit habang tumatagal naman, tinutugis ang binata na puntahan ng Cagayan. Doon niya ipagpapatuloy ang paghahanap niya sa kanyang pamilya. suporta ako sa iyo, paring Johnson. Anang tomboy niyang kaibigan na si Monica. Sana mahanap mo ng pamilya mo sa Cagayan. Gusto ko lang ding matahimik ang kalooban ko, paring Dino. Ipagdasal mo na lang ako na sana makita ko yung pamilya ko dun. Kasi ako nahihirapan eh. Ang sakit-sakit na sa loob ko. 1 taon na din tayo naghahanap sa pamilya ko pero parang wala pa din progress eh. Pero ngayon, nabubuhayan ako ng pag-asa na makikita ko na sila dun. Napasinghot siya nang mahulog ang uhog sa ilong niya. Ipag-pray mo ako ha. Oo naman. Kita-kita na lang tayo soon. Kung saan man tayo dalhin ng kanya-kanyang nating kapalaran. Nag-peace bump ang isa't isa at naghiwalay na. Ilang oras din nakipagsapalaran si Johnson bago makarating sa Cagayan. Sumakay siya ng roro. Naghabal-habal, nagtanong-tanong na din siya doon kung saan niya matatagpuan ang tunay na ospital kung saan siya noon pinanganak. Pagkarating ng binata sa may ospital sa Cagayan, inalam niya kaagad sa namamahala ng lugar ng malaking pagamutan na yon. Doon nalaman ni Johnson ang tunay niyang pangalan at apelyido. Ganon din ang kapanganakan niya. Ferdinand Enriquez, October 23, 1992. Basa niya sa nakasaad sa logbook na bigay sa kanya ng matandang nurse. Nakita din niya doon ang pangalan ng doktor na nagpaanak sa kanyang tunay na ina. Angelita Calves. Pero katakataka lang na wala doon ang pangalan ng kanyang ina. Ha? Bakit? Nasaan na yun? Nagtanong-tanong na ang binata sa mga staff ng hospital na yon kung may pangalan na nagsasaad na nagluwal sa kanya. Pero ni isa sa tumatao sa ospital na yon, walang ideya. Tinanong na din niya ang doktor na nagpaanak sa kanyang ina. Pero ayon din umano sa napagtanungan niya na matagal nang nagtatrabaho sa ospital na yon, 1 dekada na raw na patay ang doktor na si Angelita Calves. Napaupo na lamang si Johnson na ang tunay na pangalan ay Ferdinand sa waiting shed ng ospital. Lumung-lumo na siya at malapit nang sumuko. Lord, parang awa niyo na po. Sana matagpuan ko na po yung pamilya ko. Naitay Biday, kung nasaan man po kayo ngayon, gabayan niyo naman po ako sa tatahaking kong landas ngayon oh. Hirap na po ako eh. Gusto ko na pong makita kung nasaan po yung pamilya ko.
Naramdaman niyang may humaplos sa kanyang likuran. Maski sa batok niya, sobrang lamig noon. Kinilabutan siya kaya nayakap niya ang sarili. Nay-tay! Tawag niya sa presensya ng kaluluwa ng taong kumupkup sa kanya. Maraming salamat po, Nay-tay. Pangako ko po, hindi po ako susuko. Hahanapin ko po yung pamilya ko dito sa Cagayan. Pangako po. Umangin ulit ng malamig dahilan upang yakapin ng binata ang sarili. Napangiti na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Isang nire-renovate na boarding house ang natuluyan at nirentahan ni Johnson doon sa Cagayan habang patuloy na hinahanap sa lugar na yon ang nawawala niyang pamilya. Mabait naman ang naturang caretaker dahil binigyan pa siya nito ng discount bago ibigay ang susi. Mainam na lang talaga at tinapos niya ang TESDA na electrician sa Tondo. Nakahanap siya ng trabaho doon at nakaipon upang makapunta rito sa Cagayan. O paano? Iwan na muna kita dyan Ayos naman ang kwarto, ang lababo, sala, pati kusina. Yung banyo, ayos din naman. Medyo hindi lang nafa-flush masyado yung kubeta kung minsan at nababara. Kaya kailangan talagang buhusan ng punong-puno ng tubig para lumubog. O siya, tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka Bilin ng babaeng caretaker na yon. Maraming salamat po, Tita Crisiel. Kayang-kaya ko na po ito. Napangiti naman yung Crisiel bago umalis. Sininghot niya at ninamnamang amoy ng tinutuluyang boarding house. Ang presko sa pakiramdam ng kulay puting pintura na nasa paligid. Suminghot ulit ang binata. Sumulubong na ang kilay niya nang may maamoy na hindi kaaya-aya. Gumalaw ang ilong niya. Sobrang baho kasi ng amoy na yon. Tapos parang may nagsisiga na kung ano. Parang amoy sunog Teka, may nagsasaing ba? Lumabas ang binata sa may boarding house. Tanging matatayog na puno ng mangga lamang ang kanyang nasisilayan. At imposibleng may nagsasaing na nakaligtaang patayin ang nasusunog sa kapitbahay niya dahil sobrang layo na ng tinutuluyan niyang boarding house at isa pang bahay. Bumalik na lamang ulit si Johnson sa loob ng nirerentahang boarding house. Gusto na niyang magpahinga. Sobrang napagod siya sa biyahe maski ang utak niya sa paghahanap sa kanyang pamilya sa may ospital na yon. Papasok pa lang siya sa may sala pero bigla namang uminit ang atmosfera sa paligid. Napakunot muli ng noo ang binata. Ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Johnson at pumunta na sa kanyang silid. Nilakasan niya ang number sa electric fan. Pinilit ni Johnson na matulog kahit iba na ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Irritable siya. Kasi kahit na nasa todong pag-andar na ng makina ang electric fan na nakatapat sa kanya, pabiling-biling pa din siya sa higaan. Hindi siya makatulog. Sobrang init talaga ng pakiramdam niya. Hindi na nakatiis si Johnson. Bumaba siya sa kutsyon. Doon siya sa malamig na sahig humiga. Akala niya mapapanatag na siya noon pero napaaray siya nang mapaso ang likuran niya sa sahig. Aray! Kinamot-kamot ni Johnson ang likuran. Nakita niya ang brasong namumula. Bakit napakainit naman? Ano ba ito? Dating impyerno? Kuryoso niyang tanong sa sarili. Doon na nga lang ako sa may sala. Sa may pulang sofa siya nakatulog. Idip lang ang nagawa ni Johnson noon. Napakaikli ng tulog niya sapagkat napabalikwas siya ng bangon nang mapanaginipan niyang muli. 3 taon na ang nakakaraan mula nang mamatay ang kanyang naitay. Napanaginipan na naman niya ang lalaki at babaeng tumatawag sa kanya ng anak. Bumalik na naman ang panaginip ko na yun Tanong niya sa sarili. Kumalam naman bigla ang tiyan ng binata. Kumuha siya ng basket sa may kusina ng pansit kanton at piniga-piga yon upang durugin. Pinaandar niya ang gas stove upang magpakulo ng tubig. Nang may lumihab na apoy sa gas stove,
napatras siya. Dinig na dinig niya ang malalakas at nakakakilabot na sigaw doon. Para bang sinusunog ng buhay. Ang mga panaghoy na nanggagaling sa ilalim ng hukay. Kumabog-kabog ang dibdib ng binata. Pinatay na niya ang kalan. Tatalikod na sana siya subalit nakita niya sa bukana ng pintuan ng dalawang nilalang. Para itong mga zombie na lumalapit sa kanya. Tumakbo naman siya sa kwarto niya. Pero may nilalang din doon na isang bata at lalaki na animoy zombie. Natutuklap ang balat. Yung batang babae doon, labas ang isang eyeball. At yung mga amoy nila, parang sunog na sunog. Amoy na parang prinitong karne. Nananaghoy ang mga ito sa kanya. Huwag kayong lalapit, please! Huwag kayong lalapit! Pagbababala niya sa apat na nakakatakot na nilalang na unti-unting lumalapit sa kanya. Sumama ka na sa amin. Tara na po, sumama ka na. Halika na, samahan mo kami. Sabay-sabay tayong pumunta sa dapat nating puntahan. Kinilabutan ng buo niyang katawan. Nakakarimarim ang mga itsura nito. Kitang-kita na ang laman at mapusyaw na sugat sa loob ng katawan ng apat na bangkay. Huwag kayong lumapit! Sabing huwag na kayong lumapit eh! Bumaling ang ulo ng binata sa taas ng frigider. Dinampot niya ang dikahoy na krus na yon at pinagsaasalag niya sa apat na patay na patuloy siyang minumulto. Ano? Lalapit ba kayo ha? Lalapit ba kayo? Galit na galit ang tinig niyang turan sa mga ito. Unti-unti namang napapatras ang apat na bangkay na paniguradong minumulto siya. Nagsambit siya ng panalangin. Kabisado pa niya noon ang Hail Mary full of grace na pinakabisa sa kanya ni Manang Biday nung bata pa siya. Yun ang ginagamit niya upang itaboy ang mga kaluluwang umaaligid sa kanya. 3 beses niyang sinambit yon. Sa pagdilat ng dalawa niyang mata, wala na ang apat na nilalang na sunog ang buong katawan. Mabilis na nagtaas baba ang dibdib ni Johnson sa sobrang kaba. Kailangan malaman to ni Tita Crisiel. Tinawagan niya ang numero ng babaeng caretaker. Dali-dali namang dumating si Crisiel at tinanong kung anong nangyari. Tita Crisiel, may mga multo po. May multo po dito. Nanginginig na sabi niya sa caretaker. Ano? Bakit? Anong bakit po, Tita Crisiel? Hindi niyo man lang sinabi na may nagpaparamdam po pala sa boarding house na ito. Dismayado pero natatakot niyang pahayag sa babae. Hindi, kasi yung mga nagrerenta naman sa boarding house na ito noon, wala naman nagpaparamdam. Sa'yo palang meron. Kaya nagtataka ako kung bakit ka napatawag na takot. Pasensya na po, Tita Crisiel, pero di ko po kakayanin eh. Hayaan mo, bukas na bukas ipapabindisyon ko itong boarding house na ito sa pare. Salo nito na natatakot na baka bawiin dito ang perang paunang bayad niya sa pagdarenta ng bahay na yon. Sige po, salamat po, Tita Crisiel. Nanginginig na turan pa niya. Samahan mo na kita ngayong araw para di ka matakot ngayon. May alam akong pangontrang panalangin para sa mga kaluluwa. Sabayan mo ako mamaya, ha? Tinanguan niya na lamang ang babae. Ganun nga ang ginawa ng dalawa. Buong taimtim silang nanalangin noon upang itaboy ang mga kaluluwang namamalagi doon sa may boarding house. Naging effective naman kasi wala nang nagpaparamdam noon sa binata. Kaya napanatag din siyang makatulog. Subalit napanaginipan na naman niyang muli ang babae at lalaki na tinatawag siyang anak. Hindi lang niya maaninag masyado ang mukha ng dalawa. Kasi sobrang mahamog ang paligid. Nakakarinig din siya ng pag-ubo. Nakakarinig ng ingay ng wangwang. Nagising na lamang si Johnson noon na wari naguguluhan at sumasakit ang sentido. Oh, nagising ka na. Naipagluto na kita dyan ng breakfast mo. Maya-maya lang bandang 9:00,
darating na yung tinawag kong pare para bendisyonan at dasalan nitong boarding house. Rinig niyang boses na sabi ni Tita Chriselle. Tumayo na si Johnson. Kasalukuyang may hinugas ang plato naman doon ng mga panglutong kusina sa lababo si Aling Chriselle. Umupo na siya sa hapagkainan. Tinitigan niyang maigi ang prinitong hotdog at sunny side up na itlog. Kulay itim at sunog na sunog pa. Tinawag niya ang caretaker. Tita Chriselle, bakit Hindi na niya naituloy ang susunod na sasabihin ng mapalingon nito sa kanya. Ano yun? Tumobli ang boses nito na animoy sinaniban. Nagulantang siya sa itsura ng babae. Nangingitim ang mukha. May natutuklap ding balat doon. Tanging puti lang sa buong mukha ng babae ay ang mga mata nito. Hindi na nakapagpigil pa si Johnson. Ubod ng lakas na itong sumigaw. Pumailan lang ang kanyang boses dahilan upang mawalan siya ng malay tao. Sa puntong yon, nasa ibang senaryo na noon ang binata. Subalit nasa kapareho pa din siyang bahay kung saan niya nirerentahan ang boarding house. Naguluhan siya kasi may nakita siyang ibang nakatira sa bahay na yon. Isang lalaki at babae na sa tingin niya ay nasa mid-40s na. Nagsasalong kumain. Nagsusubuan pa ang mga ito. Tingin din ng binata, mag-asawa ang dalawang yon. Nilapitan niya ang mag-asawang nagsusubuan ng pagkain. Eto Han, kumain ka ng marami ha. Kailangan mong kumain para mabusog si Bunso. Malapit na ito. Kabuhanan mo na ngayon eh. Masayang sabi ng lalaking yon at sinubuan ulit ang misis nito. Ikaw din, Han. Kumain ka din ng marami para may lakas ka sa pagtatrabaho. Para kapag lumabas na si baby na malusog, mabubuhat mo siya. Malambing natura ng babae at sinubuan nito ang mister. Ilang saglit pa, lumabas naman mula sa isang silid ang isang binatilyo at batang babae. Mukhang galing lang ang dalawang ito sa kakalaro. Tingin niya, magkapatid naman ang dalawang ito. Okay yung dalawa. Nako, pawis na naman kayo. O siya, magpalit na kayo ng damit at magsikain na kayo. Utos ng babae sa dalawang anak. Sige po, ma. Madali namang sumunod ang binatilyo at ang batang babae. Ikaw, Han, matulog ka na ha at maaga ka pa. Aray! Oh Han, ano nangyari sa iyo? Salubong ang kilay na tanong ng mister. Mukhang manganganak na yata ako. Aray! Puputok na yung panubigan. Puputok na! Anang babae na sapo-sapo ang tiyan. Diyos ko, Ferdy, Felipa, tulungan niyo ako. Yung mama niyo manganganak na. Mga kapitbahay, tulong! Marami namang rumisponding kapitbahay sa panganganak ng babaeng iyon. Naisugod agad ang buntis sa pinakamalapit na ospital at normal na naisilang ang sanggol na malusog at malakas na umiiyak. Umuwi ang apat na yon sa bahay na yon na may bago silang pang-5 miyembro ng pamilya. Masayang masaya silang apat. Lalo't masiyahin at magiliw ang pinakabata sa pamilyang yon. Matatas din ito kung magsalita. Kita mo, Han, 1 month old pa lang itong si Baby Ferdinand pero napakatatas na magsalita. Anang misis sa mister. Oo nga Han, stress reliever pa nga ang pagtawa niya oh. Dagdag pa ng lalaki. Ang swerte talaga natin na dumating sa buhay natin tong si Ferdinand. Oo, hulog siya ng langit sa ating pamilya. Mama, Papa, pwede pong makipaglaro kay Baby Ferdinand? Tanong ng batang si Ferdy. Laro po kaming 3 ng tagu-taguan, di ba, Felipa? Baling nito sa batang babae sabay tango ng musmos. Nako mga anak, huwag niyo nang gambalain si Bunso. Tulog na oh. Sige na, matulog na din kayo, gabing-gabi na. Huwag kayong magpuyat no. Sige na, tulog na. Maotoridad na utos ng babae. Sumunod naman agad ang dalawa. Han, tulog na tayo, inaantok na ako eh. O sige, yakapin kita ha. Shh, yung baby natin baka magising. Hindi yan. Nasa mahimbing na pagkakatulog ang lahat ng mga sandaling yon.
Pasadong 2:00 na yon ng madaling araw. At lingid din sa kanilang kaalaman ng may natumbang nakasinding kandila sa kanilang bahay ng pamilyang yon. Gumapang ang apoy sa may kurtina hanggang sa kumalat na ang apoy at sinakop na ang buong bahay na yon. Damay maski ang bahay ng pamilyang yon. Samantala, tulog na tulog pa din ang 4. Di nila namamalayan na nilamon na pala ng malahalimaw na apoy ang buong bahay ng pamilya Enriquez. Nagising lang ang 4 sa unga ng sanggol na si Ferdinand. Diyos ko, mabigin. Paano tayo makakatakas nito? Si baby, nasaan na si baby? Nagsisilaglagan na ang mga kahoy na nasa kisame na unti-unting kinakain ng apoy. Han, saan ka? Yung mga anak na, saan? Nandito ako! Aray! Napaso na ang lalaki. Han? Ganon din ang babae. Lumingali-nga ang babae upang hanapin kung nasaan ang panganay nito at sumunod dito ang babae. Subalit huli na pala nang makita nitong magkayakap ito at tinutusta na ng apoy. Halos labas na ang ngalangala ng babae nang makitang wala na ang dalawa nitong mga anak. Si baby Ferdinand, saan na? Narinig mo yon? Oo, iyak ni baby Ferdinand yun. Diyos ko, Lord Jesus. Kahit si baby Ferdinand po, iligtas niyo. Sa paghahanap ng mag-asawa, nakita nila ang sanggol na natatabunan ng matibay na madulas na kahoy. Ni hindi man lang tinatablan ng apoy, dahil siguro sa proteksyon nito mula sa itaas. Nandun ang kanilang anak na patuloy pa din sa pag-iyak. Ferdinand! Baby Ferdinand! Anak ko! Pilit inaabot ng mag-asawang yon ng sanggol na pinoproteksyonan ng matibay na muebles. Nak! Sinubukan pa ng mag-asawang yon na kunin ang kanilang baby Ferdinand, subalit nalaglagan naman sila ng mabibigat na bagay mula sa itaas. Nalaglagan ng fluorescent lamp sa ulo yung lalaki, habang yung babae may tumusok na kahoy na umaapoy pa ang dulo sa leeg nito. Tinupok na din sila ng apoy noon, hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Huli namang rumisponde ang mga bumbero upang apulahin ang naging sunog doon sa may Cagayan. Marami ang nasawi, subalit may nailigtas din naman. 4 na bangkay na sunog at di matukoy ang pagkakakilanlan ang nailabas na natupok sa bahay na yon. Parang milagro namang nai-rescue ng bumbero ang pinakabata at 1-month-old na sanggol sa naturang sunog na nagngangalang Ferdinand. Walang iba kundi si Johnson. Napabalikwas ng bangon ng binata mula sa isang malalim na panaginip. Napasapo siya sa braso niya ng may peklat. Akala niya balat yon mula sa pagkapanganak. Yung pala ay nakuha niya doon sa trahedya ng sunog noon na sanggol pa lamang siya. Bumungad sa kanya noon si Aling Crisiel at ang lalaking may mahabang puting suot na sumasayad na sa sahig. Kumusta na? Anong nangyari? Tanong ng caretaker na babae sa kanya. Niyakap niya ng maigpit si Aling Crisiel. Mama, Papa, mga kapatid ko, bakit? Bakit po ganun? Lord, matagal ko lang hinahanap ang pamilya ko, pero bakit po ganun? Matagal lang pala silang wala. Matagal lang pala silang patay. Bakit po? Sa pagitan ng pagtangis ni Johnson, hinahagod naman siya sa likuran ng pari. Bakit po, Lord? Bakit uli na? Ayoko po, Lord. Ayoko ng ganito. Bakit uli na? Nahintulang ang binata sa patuloy na pagdadalamhati nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Anak? Tinig yun ng kanyang ina. Napamulat siya at nakita niya ang biglang pagbabagong anyo nito. Mula sa sunog na balat hanggang sa naging maaliwalas ang anyo nito. Ganon din ang kanyang ama na nakikita na niya ng maliwanag at maaliwalas ang itsura.
Magaan itong nakangiti sa kanya habang nakatingin sa kanya na patuloy pa ding umiiyak. Anak, Papa, Mama, Lumitaw na rin doon ang dalawa niyang kapatid. Baby Ferdinand! Sabay na tawag nito sa kanya. mga kapatid ko. Basta, palagi mo nang tatandaan na mahal ka namin, ha? Sabi ng kanyang ina. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung ikaw lang ang nakaligtas mula sa sunog. Masayang masaya kami sa piling ng Diyos na nakaligtas ka noon. At nagpatuloy ka sa buhay, anak. Dagdag pa ng ama. Baby Ferdinand, mahal ka namin. Sana, habang nabubuhay ka pa dito sa mundo, gamitin mo yung buhay mo sa mabuti, ha? Ani ni Ferdy, ang kuya nito. Patutuwa kami ng ate Filipa mo kapag natupad mo yun. Opo, kuya. Opo, ate. Pangako po. Mahal na mahal ko din po kayo. Tumatangis na saad ng binata. Sige na, anak. Aakit na kami sa langit. Hintayin ka namin doon, ha. Maraming salamat at hindi ka sumukong hanapin kami, anak. Baby Ferdinand, sana matagpuan mo ang magpapasaya sa iyo at bago mong magiging pamilya. Mahal na mahal ka namin, Baby Ferdinand. Mahal na mahal. Di kalaunan, naglaho na lang na parang bula ang apat na yon sa boarding house. Hindi pa din maawat si Johnson sa kakaiyak. Patuloy naman siyang pinapatahan ni Aling Crisiel nung mga sandaling yon. Habang ang pari ay binibindisyon na naman ang naturang boarding house. Binabahagi sa kanya ang word of wisdom galing kay God. Nanatili si Johnson sa boarding house na yon bilang alaala na din ng kanyang naunang yumaong pamilya noong dati pa lang silang nakatira doon. Hindi na niya pinaupahan ang boarding house na yon. Binili na niya ang lupa't bahay na yon upang doon permanenteng nakatira. Ipinagpatuloy naman ni Johnson ang pag-aaral sa kolehiyo kahit pa may NC2 na siya noon sa TESDA sa electrical. Nakagraduate siya ng IT at ngayon ay nagtrabaho na sa isang kilalang company doon sa Cagayan. Nagkaroon naman sila ng komunikasyon doon ni Diamonica, ang tomboy niyang naging kaibigan sa Tondo. Sa huli, naging sila at di kalaunan ay naging mag-asawa. Doon sa boarding house na yon binalak ni na Johnson at Diamonica ang bumuo ng masayang pamilya. Sa ngayon din, ipinagbubuntis ni Diamonica ang una nilang anak ni Johnson at ang buwan kung kailan ito manganganak sa darating na September sa taon ding yon. Hindi man nakasama ni Johnson ng matagal na niyang hinahanap ng tunay niyang pamilya, masaya naman siya dahil alam niyang masaya siyang pinanonood ng pamilya niya sa langit kasama ang kumupkop sa kanyang naitay na si Manang Biday na paniguradong nagpapasalamat ang pamilya niya dito sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya ng mabuti. Ang dating nawawalang pamilya ni Johnson o Ferdinand noon bago nila bubuuin ng magkasama ng asawa niyang si Diamonica ngayon ay sisiguraduhin na niya sa sariling hinding-hindi na niya hahayaang mawala ang bago niyang magiging pamilya na kukumpleto na ngayon sa kulang niyang pagkatao. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking